Ito nga bang San Miguel Beer ay interesado na makuha ang serbisyo nitong si Cedric Bearfield. Itong si Bearfield ay mayroon pang kontrata dito sa Blackwater Bossing. Pero sa ngayon, mukhang ito raw San Miguel Beer ay interesado na magbigay ng malaking offer dito kay Bearfield para lumipat dito sa SMB dahil nangangailangan ang San Miguel ng mas batang point guard na magagamit nila at mukhang ang nakita ng management na solusyon dyan ay ito ngang si Bearfield. Ngayon kung papayag itong si Bearfield ay depende iyan actually dito sa Blackwater dahil ang rights ni Bearfield nandito sa Bossing. Pero ganun pa man, kung sakali na ito si Bearfield ay mag-request na ma-trade dito sa San Miguel Beer, wala namang magagawa itong Blackwater kung hindi pakawalan siya. Dahil syempre bakit mo hahawakan o gusto mong manatili ang isang player na ayaw nang maglaro para sa iyong koponan. Makakaapekto lang yan dito kaya sa ngayon mukhang iyan ang gustong gawin ng San Miguel Beer ang bigyan ng malaking offer itong si Cedric Bearfield. Ang tanong na lamang ay kung papayag kaya TNT dahil ayon sa ibang balita mukhang TNT interesado rin na makuha ang serbisyo ng nasabing point guard. Kung sakaling makuha ng San Miguel si Cedric Bearfield ang laking bagay niyan para mapalakas itong kanilang koponan at syempre maging mas bata. Alam natin, isa yan sa mga issue ngayon dito sa Beermen, tumatanda na yung core lineup nila. Kaya nga gusto nila nadagdagan ng panibago. At ito nga pagkuha dito kay Cedric Bearfield ang nakikita ng karamihan na pwedeng maging solusyon. Kung sakali na itong si Bearfield mapunta sa San Miguel, ang isang tanong dyan siguro sino pwede nilang ipalit. Ang matunog na pangalan palagi ay itong si Jeron Teng. Pero kinakailangan siguro dagdagan pa ng San Miguel. Bukod dito kay Teng para mapapayag itong Blackwater Bossing. Kung sakaling malipat si Bearfield dito sa San Miguel, aba ang laking bagay niyan para dito kay Coach Leo Austria. Ito nga bang Barangay Ginebra ay ready na i-trade itong si Bon Pesumal. Ang balita kasi itong si Pesumal daw ay mapupunta na dito sa Terra Firma Jeep at ang magiging resulta nito ayon dito sa mga reports ay ang magiging kapalit niyan ay yung first round draft pick ng Terra Firma. Iyon ay masasabi nating isa pa lang doon sa mga option. Kasi unang-una ang Ginebra hindi yan magte-trade ngayon. Pagkatapos ng conference kung pakakawalan na nila si Pesumal yan mangyayari. Pero yung pagkuha dito sa first round draft pick ng Terra Firma gusto kong linawin na hindi pa yan 100% confirmed dahil baka ito ay ibigay dito sa San Miguel o kaya naman baka manatili dito sa Terra Firma dahil baka hilingin yan ng Star Horse Shipping yung bagong team na papasok dito sa PBA at bibili sa Terra Firma Jeep. Kaya yan ngayon muna kinukonsiderang mabuti. Pero ang maliwanag dito ito si Bon Pesumal hindi na magtatagal yan sa Barangay Ginebra at eventually ay matitrade na. Ang tanong na lamang ay kung kailan at sino ang magiging kapalit. Pwede na si Mark Nonoy ang ipalit dito kay Bon Pesumal kung hindi available yung first round draft pick ng Terra Firma. Ngayon kung ang kukunin ng Barangay Ginebra ay ito si kay Mark Carino baka kailangan dagdagan pa nila ng isa pang player. For example, si Ben Adamos para maibigay dito sa Terra Firma Jeep. Kung sakali na maaprobahan yung trade na yan, hindi na tayo magugulat dahil ito si Bon Pesumal hindi naman talaga masyadong nagagamit dito sa Barangay Ginebra kaya hindi na nakapagtataka na ito ay mati-trade talaga ng Gene Kings. Kaya sa ngayon mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito sa Ginebra. Yung pagti-trade dito kay Pesumal ay masasabi natin na parang sabi nga sa English ay foregone conclusion na. At ang iintay na lamang natin ay yung pag-anunsyo dito. At eventually kapag yan nangyari, asahan natin na magsusunod-sunod na yung mga trade na gagawin ng Ginebra pagkatapos ng conference na ito na kung saan ay nasa semis na sila. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay nagkakaroon ng sabihin na nating debate dito mismo sa loob ng kanilang kampo kung ano ba ang gagawin dito kay Coach Chito Victolero. Kung ito ba ay pananatilihin dito sa pwesto niya o kung siya ay papalitan. Dahil sa ngayon, marami ang tanong dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Unang-una na dyan kung mananatili ba si Victolero o hindi. Kasi yung mga trades na pinaplano ng Magnolia, ang lahat ng yan ay sabihin na nating nakadepende kung ano mangyayari kay Victolero. Dahil kung ikaw ang Magnolia at gusto mong i-trade si Victolero o gusto mong palitan si Victolero, syempre, hindi ka muna gagawa ng trade dahil hihintayin mo na yung bagong coach na uupo, siya ang gagawa ng trade. Syempre, bibigyan mo siya ng oportunidad na gawin ito para dito sa kanyang bagong lineup. So, yan ngayon ang nagiging sabihin na nating dahilan kung bakit hindi pa natutuloy itong mga planong trades
ng Magnolia Chicken Templados dahil pinag-aaralan pa ng management kung papalitan si Victolero o hindi. Dahil kung papalitan nila si Victolero, syempre kinakailangan bigyan nila ng oportunidad yung coach na bumuo ng team na kanyang gugustuhin at kakailanganin. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng Magnolia. Dahil dito, yung mga trades na gustong gawin ng Magnolia ay masasabi nating on hold muna. Ngayon, kung gumawa ng trade ang Magnolia, ibig niya sabihin ay hindi nila papalitan si Victolero. For example, kung gumawa ng trade ang Magnolia ngayon, ay ibig niya sabihin ito yung may approval din ni Coach Chito Victolero at siya ay hindi papalitan. So parang ganyan ngayon ang magiging sitwasyon dito sa Magnolia at yan ang dahilan kung bakit sila ay nananatili pa rin na sabi nga nung iba ay parang tahimik ngayon dahil pinag-aaralan pa ng management kung ano ang mabuting hakbang. Pero rest assured itong Magnolia ay gagalaw yan at iniintay na lamang nila yung tamang tiempo at syempre kung ano mapagkasusunduan ng management tungkol dito sa status ni Victolero. Ang Converge Fiber Excess ngayon ayon dito sa mga reports ay pinag-aaralan pa kung ano yung iba pang nilang mga trades na po pwedeng gawin pagkatapos nitong pag-trade nila kay BJ Andrade para kay Ray Suerte. So ito ngayon ang gustong tignan ng management ng Converge kung sino pa yung mga players na pwede nilang makuha. Dahil ayon dito sa mga sources sa kampo ng Converge ay determinado ang management na magkaroon ng seryosong rebuilding para maging mas malakas yung kanilang lineup. Kaya sa ngayon, mukhang yan ang gagawin nitong Converge at marami silang mga options na kinukonsidera. Unang-una, itong Converge kasi, willing yan makipag-trade sa kahit sinong team, kahit independent, SMC or MVP group. At sa ngayon, isa rin daw doon sa tinitignan ng Converge ay kung makukuha nila ang serbisyo nitong si Christian Stan Hardinger. Nagretiro na itong si Stan Hardinger pero marami pa ring teams ang interesado na makuha ito at sa tingin nila ay magiging malaking bagay kung sakasakali na makuha nga nila itong si Stan Hardinger obviously dahil magkakaroon sila ng triple tower kung sakasakali. Ngayon, alam din natin na yung rights niyan hindi rin basta-basta pakakawalan nitong Terra Firma Jeep. At iyan ngayon ang isa doon sa mga bagay na pinag-aaralan ng management kung paano nila ma-acquire itong si Stan Hardinger. Dahil syempre, kung kukunin nila yan mula dito sa Terra Firma Jeep, alam natin lahat na bali ang magiging kausap nila talaga dito ay ang SMC. At iyan ngayon ang kinakailangan sabihin na nating pag-isipang mabuti nitong management ng Terra Firma at ng Converge kung matutuloy yung ganyang klaseng transaction. Kung sakali nga na matuloy, magiging matindi yung usapan nilang gagawin dito sigurado para naman itong Converge, alam natin gusto niyan talaga magpalakas. At syempre, yung pagkuha kay Stan Hardinger, isa yan sa magiging susi dito. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, kay Anthony Alon family, kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Michael D., Alicia Garcia, Enju, Dexter Domer, Anthony Alon at sa iba pa nating mga taga-subaybay.